Alright, so eto na nga mga kababayan, usapang impeachment ulit tayo. Oo. Dahil di umano, ayon sa mga eksperto, ito ay back to zero. Naglaho ang mga pangarap ng mga nilulo nandyan sa Kongreso. Yung mga pumirma, biglang nalungkot dito. Lalong-lalo na yan, makakaliwa si Franz Castro, nagigil na ipa-impeach ang magaling nating politiko na walang iba kundi si VP Sara Duterte. It's a prank mga kababayan. Dahil ayon sa mga eksperto, ito po ay magba-back to zero kung halimbawa mag-resume yung 20th Congress. So, what's gonna happen here is that they are going to file again an impeachment complaint against VP Sara Duterte pag nagkataon. Pero, pwede naman mangyayari mga kababayan na ma-impeach si VP Sara Duterte habang nagkakaroon ng kampanya at eleksyon. Yan kung itutuloy ng Senado ang investigasyon at hearing regarding doon. Pero ano nga ba ang gagawin ng Senado para malaman natin kung ito ba ay tatayo, kung ito ba ay magpupursue? Let's hear it from the balita. Okay. Walang mangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong naka-break ang Kongreso. Wala daw mangyayaring impeachment trial habang naka-break ang Kongreso. Franz Castro, walang hiya, maihi-ihi ka pa sa tuwa kahapon. Yung pala, maglalaho ang pangarap mo. Parang yung yung di ba sa tindahan, yung bibili ka tapos parang may mga presyo ikit-kit kang gano'n. Oy, try again. Better luck next time. Di ba? Di ba yung mga gigil na gigil kay VP Sara Duterte, nasira ang pangarap ng mga damuno. Yan ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero sa isang press con ngayong umaga. Sa June 2 pa, magbabalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang eleksyon sa Mayo. Kahapon, na-transmit na po sa Senado ang kopya ng Articles of Impeachment laban sa Vice President. Pero nag-adjourn ang mga senador nang hindi tinalakay ang tungkol sa impeachment. Siguro, itong mga kongresista na to, na mga pumirma, galit na sa Senado. Sabi ko nga sa inyo, yung Senado, papakiramdaman nila yung pulso ng tao, kung ano yung gusto ng tao. Alam niyo kung bakit? Hindi katulad ng mga kongresista, binuboto lang yan, lalo-lalo na yung mga district representative, binoboto lang yan doon sa mga distrito nila, sa mga probinsya, sa mga syudad, sa mga distrito nila. Etong mga party list, iba naman. Binoboto yan ng sambayan ng Pilipino, pero kakapiranggot lang ang boto na kukuha ng mga yan. Kaya itong Senado, makikiramdam yan. Hindi yan papasok sa alanganin. Kung ano yung panawagan ng tao, titimbangin nila yun. Kung ano yung gusto ng tao, titimbangin nila yun. They will not go against the people. Na nakikita naman natin ngayon, ang tao maingay dahil ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. So what do you think will happen to the hearing of the Senate? Diba? So, patatagalin yan hanggat maingay ang issue. Kung sakasakali man na magpatuloy na at mapunta na nga tayo doon sa 20th Congress, mga kababayan. So, papakiramdaman pa rin nila yung gusto ng taong bayan. So, let's say for example, mga kababayan, kasi pagbalik sa pag after ng midterm election, babalik pa ang 19th Congress. Babalik pa sila diyan sa Kongreso, babalik pa rin ang Senado. And they have 2 weeks, mga kababayan. 2 weeks para tapusin kung sakasakali man na gusto talaga nilang impeach si VP Sara Duterte. Pero, yan po daw ay kulang na kulang. Kulang na kulang ang panahon na yan para sa tamang proseso kung paano i-impeach ang isang politiko. So ito po 'yan. Let's take it from the expert. Carpio, pasok. Ang Senate kasi mag-election na campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila
June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to serve 14, 15 session days. At saka, walang, they will not be interested. Hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position lang? Ang position namin, don't file it now because you cannot act within, kasi mag-expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start ng zero. Sasabihin ni Sara, expired na yung Senate. Hindi po tayo nagsabi ng back to zero, ha? Yung dating Chief Justice. Naloko na. Diba? Gumuho ang pangarap ng mga damuho. Senate. So, they have to start all over again. Nako. It raises so many questions. Nako po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Parang pinaglaway lang kayo, no? Pinaglaway lang itong mga kongresistang pumirma. Yung pala, it's a prank. Ito mga kababayan, si Carpio, si Justice Antonio Carpio, ito po ay anti-Duterte. Galit yan kay Sara, galit kay PRRD, di ba? Nakikita nyo naman yan lagi, regarding sa West Philippine Sea, pilit na sinisisi kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, galit siya kay sa mga Duterte. So, I don't think he is lying about it. Pero, yung sinasabi niya, mga kababayan, ito magbaback to zero. They will need to start it over again. Start it over again. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Alam nyo, itong mga kongresista, galit na galit yan sa mga Duterte. Dahil na panahon ni Pangulong Duterte, naranasan nila na madyeta sila sa pondo. Kung ano lang yung nire-request nila, kung ano lang yung nararapat na ibigay na pondo, yun lang ang binibigay na pondo ng gobyernong Duterte. Ngayon, tiba-tiba sila eh. Oo. Tiba-tiba sila ngayon, mga kababayan, kasi nga, ang galante ni Speaker Marty. Oo. Okay. Parang animoy kanyang pera ang pinamimigay niya dyan sa mga akap-akap, dyan sa mga 777 na isiniwalat ni Mayor Magalong, di ba? Yung 30-30-30 doon sa mga host ng mga akap-akap giving na yan. So yun mga kababayan, kaya tuwang-tuwa sila ngayon dahil nagkakapera po sila. Piruin mo, ultimong mga malalapit na kaibigan ng mga Duterte, ng mga kongresista, abay, nagsi-traidura na, nagsilipatan na, Yung iba pa dyan, pinagtataas pa ng mga Duterte ang kamay dahilan ng kanilang pagkakapanalo, pero dahil doon sa kwarta, abay nagsilipatan na, diba? Pero may nakita ko kaninang post, mga kababayan, na di umano ay pinapatunayan ng isang kongresistang ito na sila ay nadagdagan ang kanilang budget sa AKAP, budget sa kanilang distrito nung sila ay pumirma. Di ba? Is that true? Kami ay nagtatanong lang kasi po yan, pinabulaanan po yan ng mga kongresistang pumirma. Meron po tayong mga sources dyan sa loob. Na magkukwento, makakalabas ang mga baho ninyo. So yan po ang katotohanan dyan. Hindi nila gustong i-impeach si VP Sara Duterte dahil may ginawa siyang kamalian. Gusto nilang i-impeach si VP Sara Duterte para hindi makatakbo sa darating na panguluhan sa 2028. Dahil alam nila, sa sarili nila, na ang mga Duterte ay istrikto pagdating sa budget, mga kababayan. Kung ano lang yung pangangailangan mo, yun lang ang ibibigay sa'yo. Anak ng tokwa, kayo. Diyan nga sa Davao, walang utang. Tapos pagbibintangan yung magnanakaw, kurap ang mga Duterte. Anak ng walang hiya talaga kayo. 1 + 1 = 2 lang yan.
Ayaw niyong patakbuhin. Natatakot kayo magkaroon ulit ng Duterte sa gobyerno, lalo na sa Pangulo. Dahil madyensyeta na naman kayong mga damuho, kayong mga mukhang pera, kayong mga nandyan sa Kongreso. Oo. Yan ang katotohanan dyan. Real talk yan. Hindi nyo ini-impeach si Bibi Sara Duterte dahil may nagawang kasalanan. Ini-impeach nyo dahil natatakot kayo, dahil alam nyo na pag naging Pangulo si Bibi Sara Duterte, kayo ay bubueltahan. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kung matatapang talaga kayo at para kayo sa bayan, bakit wala kayong imik doon sa bilyon-bilyon na ginagasta ng inyong kasama dyan? Sa inyong kaharian. Kung mahal talaga nyo ang mga Pilipino, mga damuho kayo katulad ng mga sinasabing kasinungalingan at pambubol at pambubudol ng amo nyo si Martin Romualdez, bakit hindi nyo ipaglaban ang pera ng taong bayan? Lalo-lalo na yung BICAM report ng mga blanco-blanco. Bakit tahimik kayo doon, mga iho-iha? Mga daputa. Ano nangyayari? Yung mga sinasabi nyo, hindi tumutugma dyan sa mga kinikilos ninyo. Ginagawa nyong bobo ang mga tao na animoy. Pinanganak lang na kami kahapon, mga gako. Walang ganon. Sabihin na natin, 125 million kumpara dyan sa billion-billion na nilulustay ng mga amo yung mga damuho kayo. Bakit tahimik kayo? Nakikinabang ba kayo? Kami po ay nagtatanong lamang. Dahil sa kabila ng kompleto, ang taon-taunang budget ng gobyerno, punyemas, wala kaming maramdaman na ginagawa ninyo. Ano sabi ni Carpio? Balikan natin, mga kababayan. Itong impeachment. Wala. Back to zero. They need to refile it over again to start a new beginning. Diba? Ang new beginning, mga kababayan, ay positibo yan. Positibong aspeto ng buhay yan. New beginning, di ba? Pag I wanna start a new beginning. Kumbaga, positibo yan. Matutuwa ka, nagkaroon ka ng pag-asa. Pero doon sa mga pumirma, dagok sa puso nila yan, mga kababayan. Dahil back to zero na sila. Baka sabihin niya, isa lang naman nagsasalita. Si Carpio lang naman yan. Si Carpio, baka mamaya tumatanda na yan, nagiging ulyanin na. Sige. Ito pa isa. Pakinggan po natin, mga iyo at iha. So, kapag impeach po ang isang opisyal, hindi pa po siya natatanggal sa posisyon. Hindi pa? Nabibigyan po siya ng pagkakataon na maghain ng kanyang mga depensa. Batuan-tuwa na si Castro. Batuan-tuwa na si Trillanes. Batuan-tuwa na yung bobo na nariga doon. Batuan-tuwa na yung mga congressmen. May palakpakan pa, stand ovation pa. Noong sinabing, we'll impeach Bibi Sara Silverman Duterte. Palakpakan. Nabudol na naman kayo, mga congressman. Okay? Alam niyo kung bakit kayo nabudol? Kayong mga congressman, nanganib, yung mga karir ninyo dahil sa pinagagawa ninyo. I-impeach si Bibi Sara Duterte. Akala nyo siguro mai-impeach na. Hindi pa. May dadaan pang eleksyon, mga loko-loko. At ngayon, sigurado ako na mga nganib ang mga karir ninyo. Yung mga politikong pumirma laban sa impeachment kay Bibi Sara. Pinag-uusapan na kayo sa bawat kanto. Nandidiri sa inyo. Lalo-lalo na yung mga malalapit dati, yung mga may kumari pa, si Bibi Sara Duterte, mga kaibigan na akala mo, yung mga linta kumakasip-sip dati nung si Pangulong Duterte ay nanunungkulan. Pero ngayon, dahil Year of the Snake, mga kababayan, nagtukaan na sila. Yung dating hinihimas-himas sila, yung mga Duterte ngayon ay tinutuka na nila. Bakit? Dahil yan sa politika at gusto nila mapanatili ang kapangyarihan nila. Tama yung sinabi ni Congressman Pulong. At the end of the day, this action that they did will not go in favor of them. Bakit? Buisit na buisit sa inyo ang mga tao sa mga pumirma kayo. Sa mga pumirma, kagabi may vlog tayo, nandoon malinaw, binasa natin ang mga pangalan ng lahat ng mga kongresistang pumirma para i-impeach si Bibi Sara.
At nandun din, yung link sa comment section ng video natin. Kanina pala, yung naka-upload dyan. Bago ito, nandun yung link. Kunin nyo at makikita nyo doon lahat ng pagmumukha at pangalan at lugar ng mga kongresista na pumirma. So, let's go back to the explanation of the expert about the impeachment, okay? Is this going through during the election and the resume of 19th Congress? Let's see. Sabi ni Carpio kanina, no? Hindi kakayanin ng oras kasi kailangan pang magbigay ni VP Sara Duterte ng kanyang explanation or counter affidavit regarding dito. So hindi na talaga kakayanin. So let's listen to another expert about this matter, mga kababayan. Let's go. Kapag nagkaroon po ng trial sa Senado. So dahil hindi pa naman po na tumutuloy ang trial at hindi pa ho nagdedesisyon ng Senado, ay vice-presidente pa rin po si Vice President Duterte at patuloy lang po ang kanyang mga tungkulin sa gobyerno. Aba, sigurado marami na namang laway na lalaway dyan. Marami na namang gigil na gigil dahil hindi natupad ang kanilang kagustuhan. Yun, natuloy. Siguro magagalit na naman, mag-aaway na naman ito ang Senado. Sabihin naman ng mga kongresista, oy, ang babagal nyo, mga nasa Senado. Mag-aaway-aaway naman sila dyan. Siguro lang, ha? Tuloy. Siyempre, meron pong epekto sa nalalapit na halalan at baka na-apektuhan din po ng nalalapit ng halalan yung desisyon ng Senado kung itutuloy po yung impeachment. Okay, at magkaka-eleksyon na nga po, nabanggit ninyo, posible hong magbago syempre yung mga kongresistang prosecutor, pati na yung mga senator judge. Ano ho ang mangyayari kung abutin ng pagpapalit po sa pwesto o yung bagong regular session po ng Congress ang impeachment trial, sir? So para po prangka lang po, hindi po kasi malinaw sa batas ngayon kung ano ang mangyayari kung lumampas po yung impeachment sa June 30. Magkaiba pa po ang pananaw ng mga akademiko. Sa panig ko po, palagay ko po dapat magtapos din po yung trial sa June 30 dahil at yan din po ang sinasabi ng karamihan sa mga abogado. Pagkatapos ng 19th Congress, lahat po ng mga trabaho nakabinbin, wala na yun. Panibagong Congress na tayo. Yan ang sinasabi ni Carpio na back to zero. Okay? Let's go. Nag-iiba po ang Kongreso pagdating sa June 13. Iba na po ang Senado na uupo. So, yung mga pending po na business in the Senate and the House, hindi po yun pwede tumawid ng Kongreso at kasama na rin po doon ng impeachment. Yun ang sinasabi natin. Hindi po yan pala pwede tumawid from 19th Congress papunta sa 20th Congress. So, ibig sabihin yan, walang visa. It's a prank doon sa pumirma. Walang hiya talaga kayo, mga kongresista kayo. Sabagay, hindi naman mga abogado yan. Nauto sila ng amo nila. Akala nila, mai-impeach si VP Sara Duterte bago sila mangampanya. Pero hindi pala. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, doon sa mga pumirma, magiging tinik ng lalamunan ninyo si VP Sara Duterte. Ako nakakasiguro ako na kahit hindi siya mangampanya para maipanalo ang mga kandidato ng tatay niya, nakakasiguro ako na mangangampanya siya na huwag kayong iboto yung mga pumirma. So nalagay sa alanganin, sa kaswapangan ninyo yung karir ninyo, lalo na yung mga re-electionista. Swerte no, mga nagtapos na yung kanilang termino, hindi na makakatakbo yan Pero siyempre merong pambato yan. May mga pambato yan na ilalarga nila at ipapalit sa posisyon na aalisan nila. So ngayon, pati yung mga tatakbo na walang kamalay-malay na kaalyado ninyo, na mga napumirma na magtatapos ng termino, pinahamak ninyo. Dahil sigurado ako na majority ng mga Pilipino hindi kayo iboboto. So, kahapon, mga kababayan, or kanina sa sa live sa upload natin na sinundan nito, pinakita natin doon, mga kababayan,
yung mga kongresistang pumirma para ma-impeach si VP Sara. So now, it's time for us to show to the people kung sino naman yung mga hindi pumirma. Diba? Pasalamatan natin yung mga hindi pumirma. Saluduhan natin dahil hindi sila nagpadala doon sa mga pananakot sa kanila noong mga alagad ni Tamba. Kasi meron daw mga may mga sigaw-sigawan daw na nangyari mga kababayan para sila ay pumirma. Pero itong mga ito, nababasahin natin ang mga pangalan, hindi po sila nagpasindak at hindi po sila pumirma. So ibig sabihin, pinanindigan nila ang prinsipyo or nagpi-playing safe lang sila. So titingnan natin dito kung sino ang pinanindigan ng prinsipyo at kung sino ang nagpi-playing safe lang dahil tumatakbo yung kanilang kapatid, tatakbo sila doon sa mga lugar na nandun ang mga na paaluarte ng mga Duterte. Tingnan natin mga kababayan. At pagkatapos nito, ay yung link pala ng ipapakita natin mga kongresista na hindi pumirma, nakapin yan dyan sa comment section. Tingnan nyo na lang, kunin nyo, doon nyo makikita. Kung medyo maliit, ito papakita ko, kunin nyo lang doon sa link dyan sa comment section para makita nyo talaga yung mga muka kung saan sila kongresista, anong distrito at anong party nila. Okay? Alright. So let's start mga kababayan. Sino ang una? Okay, sa Luzon, na ito po yung congressman who did not sign to impeach Vice President Sara Duterte, Velasco Lord Alan J. Palakpakan. Yan. Ito ay taga Marinduque. Si Velasco, mga kababayan, yan po ay naging speaker sa panahon ni Pangulong Duterte. So, palakpakan natin to. Tumanaw ng utang na loob. Omali Alfonso Jr., Oriental Mindoro, 2nd District. Alvarez Jose, Palawan, 2nd District. Kua Miti, Lone District of Quirino. Ku Ricardo T, Masbate ito, si Ku. Luzon, si Ku Wilton Tonton, 3rd District of Masbate. Kaya palakpakan natin yung mga taga Masbate. Hindi nagpatinag doon sa mga mukhang perang buhaya. Ito, si Salceda. Ano ba to? Si Salceda. Pumagit na lang ito. Sa tingin ko, si Salceda, pumagit na lang ito mga kababayan. Ngayon, ito pa. Si Panotes, Rosemary, Cornejos. Parang nang-aasar to eh. Panotes to eh. Panotakuing. Ito ay sa Camarines Norte, 2nd District. Escudero Marie Bernadette G. Sugon. Hindi siya pumirma. Kaano-ano ay kamag-anak ito ni Escudero, ni Cheese. Ito naman sa Masbate pa rin, Ko Olga Arati, 2nd District ng Masbate. Next natin, Revilla Ramon Jolo, hindi pumirma. May Revilla ba na pumirma? Parang wala. Wala. Okay, wala. Mercado Revilla Lani, hindi pumirma. Okay, safe kayo. Advincula Adrian J, Cavite 3rd District. Hindi rin siya pumirma. Si Advincula, malapit lang yan sa amin. Si Alonte Marilyn. Si Alonte, Binyan Laguna Lone District, hindi po siya pumirma din, Tuabit Michael John R. Ng Rizal, 1st District. Tanhuatco Emigdio III, Rizal, 2nd District yan. Garcia Jose Arturo Jr., Rizal, 3rd District yan. Pulilla Lianda B, sa Batangas, 4th District yan. Di ba? Next, Barba Angelo Marcos, Ilocos Norte yan, 2nd District. Si Yap Eric Co, sa Benguet naman to, hindi siya pumirma, Nolasco Ramon, sa Cagayan, 1st District. Albano Antonio Tonipet, Isabela, 1st District. D. Ian Paul L, Isabela, 3rd District. Celeste Arthur F, Pangasinan, 1st District. Si Guico Ramon Jr. sa Pangasinan, hindi yan pumirma. Yap Christian Tel A, Tarlac, hindi pumirma. Rivera Noel Bong sa Tarlac, 3rd District to, hindi pumirma. Macapagal Arroyo Gloria, 2nd District ng Pampanga, hindi pumirma. Vergara Rosana Ria, Nueva Ecija, 3rd District, hindi pumirma. So once again, ito po yung mga hindi pumirma.
Si Benitez Francisco Kiko, Negros Occidental to, 3rd District. Si Yulo Emilio Bernardino, Negros Occidental, 5th District. Ligarda Antonio Antique, Lone District. Tan Stephen James D, Samar, 1st District. Garcia Pablo John F, Cebu, 3rd District. Tan Reynolds Michael T, Samar, 2nd District. Gomez Richard, Leyte, 4th District. Cari Carl Nicolas, Leyte, 5th District. Delmar Rachel Margarita, City of Cebu, 1st District. Okay. Ito pala sa Visayas na itong binabasa natin, ha? Visayas na po ito. Okay. Okay, sa Mindanao naman tayo. Mindanao, Alvario Chino Miguel, Davao Oriental, 2nd District. Gonzaga Ruel Peter, Davao de Oro, 2nd District. Alvarez Pantaleon D, Davao del Norte, 1st District. Ayan. Ito si Congressman Alvarez, talagang matapang ito eh. Nakasama natin ito sa isang lamesa dyan sa Davao. Duhali Alan Alduar, Davao del Norte, 2nd District. Duterte Paulo Zimmerman, City of Davao, 1st District. O syempre, kapatid yan ni Bibisara eh. Okay, Garcia Vincent J, City of Davao, 2nd District. Ungab Isidro, yan, si Congressman Ungab, ha. Ito po yung nagsiwalat ng katiwalian sa 2025 budget, yan. Bautista Claude, Davao Occidental, Lone District, yan. Mindanao pa rin, Corvera Dale B, Agusan del Norte, 2nd District. Rodriguez Rufos, Cagayan de Oro, 2nd District. Zubiri Jose Maria, Bukidnon yan, 2nd, 3rd District. Ito yung hinawi ni Marcos. Ito yung tatay ni ni Mig Zubiri. Di ba yung hinawi yung kamay nito ni Marcos, yung kamay nito ni Zubiri, hinawi ni Marcos, na itinataas niya yung kamay ni Marcos pero hindi siya pinagbigyan. Parang nagkaroon nata sila ng hindi pagkakaunawaan. Pinuin mo, pinastos ni Marcos sa sarili niyang lugar. Diba? Itong si Zubiri o si Maria Jr. Sa Kaluran, Princess Rihan, Sultan Kudarat 1st District. Swansing Horacio, Sultan Kudarat 2nd District. Kawagdan Rudy, DFA, Cotabato 2nd District. Timaporo Mohamed Khalid, Lanao del Norte 1st District. Hataman Mujib, Basilan, Lone District. Yan. Ay, meron pa ba? NCR naman tayo. Eto ha. Sa NCR naman tayo, Campos Luis, City of Makati 2nd District. Lacson Noel Josephine Veronique R, Malabon, Lone District. Maceda Edward Vera, City of Manila, 4th District. Martinez Eric M, City of Valenzuela, 2nd District. Peña Romulo Kid, City of Makati, 1st District. Tiangco Tobias Topi, City of Navotas, Lone District. Villar Camil, City of Las Piñas, Lone District. At siyempre ang haba naman ang pangalan nito. Ito mga party list na hindi bumoto, ha. Bautista Lim, Claude, Dumper party list. Ito si Busita, hindi rin ito bumoto, pero yung kasama niya sa party list, si Gutierrez bumoto, ha. Si Busita, yung hati yan, bumoto yung kasama niya eh. Diyan sa party list na yan. Ano ba po? Wag na. Cardema, Trixie May, Duterte Youth, Ko Elizalde S. Hindi pumirma si Elizalde. Bakit? Hoy, Elizalde, ba't di ka pumirma? Walang hiya ka, ikaw ang dahilan ng kaguluhan ng lahat ng ito eh. Kayong dalawa ng amo mo si Tamba. Ba't di mo pa ilaglag yan? De Los Santos Alfred, ang probinsyano. Enciso Nicolas, the 8C. Ano ba yan? Bicol Saru, yan. Estrella Robert Raymond, Abono. Pariñas Rodi Cesar. Hindi ko mabasa eh. Ito yung mga party list. Screenshot ko lang, party list na naman. Si Marcoleta, hindi yan bumoto ha. Sino pa ba? Meron pa ba dito? Party list pa rin. Si Nograles, bakit? Bakit? Hindi pumoto si Margarita Nograles. Bakit? Baka magalit sa yung mga taga Davao. Dahil tumatakbo yung kapatid, no? Eto mga kababayan, ang playing safe na matatawag natin, si Nograles.
Si Nograles, tsaka si Busita. Masasabi natin na playing safe kasi napanood ko yung ano niya kanina eh. Yung interview niya kanina eh. Playing safe eh. Padernos, Jose Gay G. Revilla Brian. Hindi rin pumirma. Si mga Revilla ha. Agimat ha. Romero Michael, Juan Pacman. Salo Ron Kabayan. Singson Richel. Ako, Ilocano ako. Tamayo Reynaldo Angat. Tanchay Caroline Sagip. Tan Tambot Sherny. Ano to? Kusog. Kusog Tausog. Tulpo. Si Erwin Tulpo hindi pumoto ha. At nagpaliwanag siya ha. Nagpaliwanag siya mga kababayan dahil siya ay tumatakbo sa pagka-senador. Doon na daw niya gagawin yung tamang husga, paghuhusga sa Senado kung mananalo siya. Kinang-inap na i-save to. Bersosa Samuel, hindi yan si Sam Bersosa, hindi yan yung kalaban ko ni Mayor, pero wala. Pagka-Mayor, wala. Villanueva Eduardo, hindi pumirma. Yamsuan Brian Raymond, Bicol Saro. Yap Edvic G. CIS. Hindi bumoto si Yap, pero yung kasama niya, bumoto. Velasco Lord, wala na, tapos na. Okay? So, yun po mga kababayan, yung nasa 93 na hindi bumoto para ma-impeach si Bibi Sara Duterte. Katulad ng lagi po natin sinasabi mga kababayan, wala tayong kinikilingan. Pag makakatulong sa bayan, iboto natin yan. Pero kahit hindi sila pumirma, pero walang namang nagagawa sa inyong distrito, wala namang naitutulong sa inyo, basura nyo yan. Kasi hindi po pwede ng boto tayo ng boto na hindi naman tayo tinutulungan. Diba? Nandun pa rin tayo mga kababayan, dapat nandoon tayo sa patas, pantay na pamamaraan sa pagpili, yung nakakatulong sa atin. Doon tayo, di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, although hindi na matutuloy ito impeachment ngayong Congress na ito, which is the 19th Congress mga kababayan, may posibilidad pa rin po na si VP Sara ay ma-impeach kung ilalagay natin, o iboboto natin yung mga pumirma. Okay? Yung mga pumirma para ma-impeach siya. So, ibig sabihin, yung mga pumirma na yon, talagang decidido na yon na i-impeach si VP Sara Duterte. Now, okay? Ayaw nyo na ma-impeach si VP Sara, di ba? Bumoto po tayo na maayos. Bumoto tayo na matalino. Pumili tayo na maayos na mga politiko. Simulan natin dyan sa mga distrito nito. Ito lang kapag ang isang kongresista, it's either ito ay party list or district representative, you need to make sure, mga kababayan, kung sila ay bumoto para i-impeach si VP Sara Duterte. So, anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mga kababayan, ay sila po ay walang hibang hangarin kundi manatili sa kanilang kapangyarihan at maampunan ng biyaya galing doon sa kanilang ama-amahan. Amu-amuhan. Okay? Yun. It's either naninindigan talaga sila, pero ito hindi ko matatawag na paninindigan sa tama itong pagboto para ma-impeach si VP Sara because I don't think VP Sara deserve to be impeached by district representative who they just get like 100,000 votes compared to the 32 Filipinos na bumoto kay VP Sara Duterte. It's unfair, mga kababayan. It's very unfair and although they follow a bit of the process on how to impeach it, but how to impeach VP Sara Duterte, but the thing here is that the normal procedure na ginagawa sa pag-impeach, yung pagdidebatihan, wala pong nangyaring ganon. Halos lahat na lang sila, kung pwede ba yun, na hindi ka pag-iisipin, hindi ka pagbibigayin ng iyong opinion kung bakit mo iboboto si VP Sara Duterte para malaman ng taong bayan kung bakit ka bumoboto na impeach si VP Sara Duterte. Kasi kung magbabasahan natin yung article na nilabas nila or grounds kung bakit nila ini-impeach si VP Sara Duterte, abay nakakatawa, mga kababayan. So now, tayo ay galit. Ang daming nagalit kahapon and it's a payback time. So mga kababayan, ipakita natin ang galit sa pamamagitan ng hindi pagboto sa mga tiwali, mga kurap,
mga nag-ahari-harian, mga pang-abuso kapangyarihan, at mga magnanakaw na ganin sa kwarta ng mga politiko. Okay? Alam nyo naman yan, mga kababayan. Okay? Kung sino, puntahan nyo na lang doon sa vlog natin kahapon kung gusto nyo malaman kung sino yung mga pumirma. Because this topic is for the person or representative or the representative who didn't vote to impeach VP Sara Duterte. Saludo po sa inyo, mga kongresista na nagpakita ng tapang at young balls at nanindigan sa inyong prinsipyo para at hindi nagpatakot sa mga sigaw-sigaw ng mga buwaka ng inang Sorry. Anyway, mga kababayan, I will put the link on the comment section para makita nyo kung sino ang hindi mga bumoto para impeach si VP Sara Duterte. Okay? Vote wisely. Vote the person or the candidate na alam nyo na tutulungan kayo. Hindi yung kayo ang tutulong sa kanya, mga kababayan. Once again, my name is Master Udese. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. See you on our next vlog. Bye-bye.